Hello, what's up guys? Welcome back to Goodberg Production. I'm here with Plan Motif. You're gonna get another video reaction video. And this time we're gonna talk about Pangal sa Pangal Lipcram versus Young One sa Pasig. At i-like muna natin yan guys. Shoutout nga pala kay Lipcram, shoutout kay Young One, shoutout din pala sa bumubuo ng PSP at kay Phoebus. At ito nga pala ay requested ni Ervin Pangan. Sabi niya, Young One versus Lipcram, Boss Plan. Ito rin pala ay requested ni Moonlight 0423. Kuya Plan, new release, Lipcram versus Young One. Tapos, saan pa ba? Wala, yun lang pa. So, guys, maraming salamat sa mga nakaantabay, nakaabang, walang sawa na sumusuporta sa atin. Kung bago lang kayo sa reaction video natin, huwag nyo kalimutan mag-subscribe, i-like, i-share yung video natin. Kung di naman kayo makapag-subscribe, di nyo naman ma-share, kahit i-like nyo na lang para ma-recommend sa iba. Kasi nakita ko, 70% ng mga nanonood sa akin hindi nakasubscribe. So, wala anong point ng kaka-research nyo na lang sa akin. Basta, mag-subscribe na kayo guys. Hindi ko alam kung bakit natatakot kayo mag-subscribe. Ayaw nyo bang lumaki yung channel ko? Ayaw nyo ba ako sumigat? Ayaw nyo ba akong madagdagan ng supporters? I don't know. So, but anyway, ano man yung reason ninyo, nasa inyo na yun. Pero ako ay nakikiusap lamang. You know, para sa ganun, hindi na kayo nahihirapan mag-research. Ganun pa man, maraming salamat guys. At bagong lahat, bigay ko lang yung pedigree ko. I'm a music producer in California. I'm an audio engineer at the same time. I'm master hypnotherapist. I'm an NLP master practitioner. I'm applied psychologist. Gawin natin guys para makarami tayo. Tapos sa description, doon yung personal channel ko. Kung gusto nyo marinig, kung gusto nyo marinig kumanta, mag-rap, nandun lang yun. Tapusin ninyo yung video. Ganun pa man, let's get to it. Pangal sa Pangal, Lipcram versus Young One mula sa Pasig. Huwag nyo kalimutan mag-subscribe sa PSP Entertainment. Pangil! Sa Pangil! Matira! Mayaman! Finance! Sa Pangal! Kakasaka ba pag nagsabayan? Si Lipcram, kagagaling niya lang niya sa talo doon sa PSP. Ganon din si Young One, kagagaling lang din niya sa talo. Sa Pangil, may Karakas sa talastasan. Sa Pangil, Kakabukas ko lang din kasi ng computer guys. Ako ay busy sa paggawa ng music. Kasi napansin ko, ang tagal ko na palang din nakapag-release. So, gumagawa ko ng music habang hinihintay ko yung mga collaboration. May mga collab kasi ako guys, pero ang tagal na siya. So, hindi nyo alam, baka isipin ninyo, nag-collab lang ngayon, or this month. And I'll be honest, yung mga music na meron ako, sinend ko na sa mga rapper at mga artist na kakilala ko, dati pa. Siguro early this year, mga February, March, April, May, matagal na yung collab, pero hanggang ngayon hindi pa rin natatapos. Kasi nga, lahat tayo busy. So, marami akong mga kilalang mga artist na guest ko sa music ko, kaso hindi pa rin nila gagawa. Kasi understandable naman yun na may busy sila, may kanya-kanya, wala sila sa mood. Pag gusto lang nilang gawin, gagawin nila. Ganun pa man, gagawa ko ng music na ako lang at walang collaboration. Kasi mahirap din talaga gumawa ng music kasi ang tagal. Ako, tinatamad ako magawa ko lang ng first verse, tinatamad na ako. Second verse pa kaya, ang hirap guys, matagal. Nakakatamad gumawa ng kanta, pero pinipilit ko ngayong buwan na to. Kahit paano makapag-release ako kahit isang kanta lang. Tuloy natin. Tabas malalagasan, handa ka na ba sa paglabas ng mga naatasan kataas-taasan? Si Undo lang kalaban mo, hindi yung Lipcram na pambungad. Time! Putangin na nyo! Undo, tapos si Doy. Undo. Okay. Shoutout nga pala kay Bibos, no? Kahit paano na-release niya ng maaga yung mga mga laban. Kahit paano, 'di ba? Kasi nagbe-benefits tayong lahat Merong tinatawag na symbiotic relationship Paglabas ng Pangal sa Pangal, lumalabas ako. Pag lumabas yung flip top, lumalabas din ako. Kasi karamihan nga ng mga reaction diyan galing Marami rin mga reaction, hindi ko na matubayan kasi majority wins. 10 yung nagpapareact ng ganito, isa lang yung nagpapareact ng ganyan. So doon tayo sa majority wins kung ano yung kailangan, gusto ng mga tao, di ba? Try natin. Social justice, ito yung pantay-pantay na oportunidad para sa pangkalahatan. Kahit may edad, basta malakas, pwede magtrabaho, kailangan tanggapin para mabawasan ang kahirapan. Minuto ba to? Pangil sa Pangil! 42, Metro 10 Pasig! Bago tayo mag-start, you know the drill! Maraming salamat sa lahat ng aming mga sponsors. Ahon Mahirap,
PSP Gym, Gym ng Bayan, Toad Manila, Fubu, Tokyo Grill, 1538 Jewelry, Underground Crafts and Apparel, Zypher Philippines, Villanware, Aputure at Fortuny Advertising. Ginoo, sa aking kanan, magpakilala ka! Talo na pala si Youngman. May isa pala siyang talo kaya kay Zaki. Pareho silang natalo. Kung hindi ka taimingan lang ha, ibigyan ko lang ng respeto at paggalang. Si kanina pa eh. Tangina mo dang ha. Isang beses pa na marinig ko yung pangalan ni Lil dyan. Tangina dang. Wala na yung tao, gago. Ako damay mo. Hindi, hindi. Kunin ko na yung attention na to. Ayoko kalaban to eh. Hinarap ko na lang para sa show. Tama. Shoutouts nga pala sa Utopia Clothing, Josh Martos, mga tropang Bigo PH Team Babaero, Canada. Siyempre, Commander Kong Command. Taglit lang ba ito eh. Okay, J. Pabro, Marilyn Estacio, John Prix, Pabro, John Escatacio, Billy Tubas, Tom Felder, Lablab Ladrino, Brian Arevalo, at sa Sablay Mindoro City Jail, at sa lahat ng mga kapatid ko sa West Barrioud, at sa lahat ng mga kapatid ko sa Donggalo Records na nandito, nakasuporta para sa finale, para sa matira mayaman. Siyempre, kay Apex, kung may sinyong flip top, may Apex ang PSP! Makinay! Let's go! Pangil! Let's go! Thank you. At Ang daming nauumay kay Youngman, dami niyang haters pero hindi nila alam. The more na hini-hate nila si Youngman, dumadami yung ano niya. Yung tumataas yung ano niya, yung value niya. Kasi mas lagi siyang bukang bibig eh. Sa panahon kasi ngayon, yung attention is the modern currency. The more na binibigyan mo ng reaction yung isang tao, mas lalo silang na-highlights eh. Regardless kung negative o positive man. Tulad nga ng sabi ni Basilio, 'di ba? Bad publicity or good publicity, publicity pa rin yan. Ginoo, sa aking kaliwa, magpakilala ka! Yo, Lil Cram, Talo pala siya kay Lanceta, no? Sayang. Malakas Goldware sila- Apparel. Mahaba shoutout to, kaya may pasalubong sa inyo. Yan, Random Clothing, Lemorca Rental, Etibac Tattoo Studio, Etibac Barbers, Masigasig Imperial Eagles Club, Region 33, kay Kuya Gob Marlon Mempin, Kuya Pres, Alfred Peña, CMP Garage. May buhok na si Pibus. Putang ina yan. Bagay sa kanya yung kalbo eh. Maangas tingnan kay Pibus yung kalbo. Yung nakita ko siya parang gusto ko lang magpakalbo eh. Kahit semi-kalbo lang. Buzz cut. Pero ngayon may buhok siya para tuloy siyang Korean. Parang Korean. TBS 13, Velasquez Sud, Boss J, Odi Sacred, Odi Highness, ng Las Piñas Magka-brown pala yata sila eh. Kasi na TBS 3. Side, kay Mayor Jeff White at sa lahat ng BNG. Di ba? Away mo. Manalo ka doon, sino una? Nanalo ng Coitos si Lipram. Pinili niyang mauna si Youngman. Pangil sa pangil sa pangalo! Ano natin? Nasaan si Luni? Labas mo nga! Tangina! Nasa bulsa mo na pala si Luni! Ba't pinadala dito yung kamukha? Hindi at hindi kita gustong kalaban. Lip cram. Ano ba naman yan? Ba't kailangan mo pang dalhin sa ganito yung dapat tayong dalawa lang yung nasa usapan? 6 years ago, rest in peace sa anak ko. Alam nyo ni Christian kung ano yung natulong nyo. Pero kahit kailan, Lip, tangina hindi ko nagawa sa'yo magtampo. Kaya kita binlak. Alam mo, Undo, di kasi tayo magkasundo. Mahilig ka sa pansit canton habang ako gusto ko naman yung munggo. Hindi mo ba mag-gets mo yung punto? Sa lasa pa lang ng pagkain, di na natin kayang magkasundo. Doon pa lang yun eh. Hindi mo alam yung bunggo, yung sundo, yung tundo. Kumain ka ng
tumbong dun sa may ubo. Tarantado! Dating proud to na MS-13. Am I right? MS-13 till you die. Anong nangyari sa Puday? Iniwan mo na lamang nung nakakita ka ng mahiwaga na kipay. Yoko sanang daanin sa ganun. Kaso nga lang pare, tawa ka ng tawa. Tangina, di ka naman ganyan ha, bakit? Naranasan mo na rin bang magbariwana? Yung mga kasama mo ngayon, tingin ko, okay sila, ikaw lang hindi. Pare, sa lahat ng oo, dapat marunong ka rin humindi. Magdala ka sa bulsa, para kahit papano, kaya mong labanan sila. Hindi ka naman sikat, ba't kita pagkakandaan? Bakit? Si Looney ka ba? Si Looney ka. Di ba haters ka rin ni Looney? May bara ka ba dyan para kay Looney? O para kay... At galit ka rin, di ba? Nung nilabas ko yung gandang kaparehas nung kanta mo. Ano yun sa'yo? Hindi na. Tapos sa akin, di na. Ang ganda kasi nung kanta mo, pre. Yung chorus nung kasama mo, na ex ni, Tribe Mata. Ang ina mo, ang tao, tingnan mo, nakikisali. Tangina pare, huwag kang gumanong ganong gago, hindi ka dito makakaabante. Yan ang gusto mo eh. Yung may kotse ka, pero wala kang pamilyang buo. Okay na sa'yo makakantot, na makakantot, na makakantot. Dagdag yung anak. Kasama ako sa problema. Nagle-labor, yung beatboxer, kinakantot mo dun sa CAA. Tapos nung nanganak, nung nagbinyag, ako umatin, sabi ko, ganda ng anak mo. Pero ikaw, sa lahat ng tinulong mo, ha? Lahat yon sinantabi. Respeto at paggalang sa lahat ng tropa sa Admiral, lalo na kay Mama Aki at kay Mama Pe. Para sa lahat ng Dominguez, lalo na kay Otits, na may pinagdadaanan ngayon. Habang yung anak nila nagkukubal, yung tatay mo, ano nangyari na ngayon? Yun ang unahin mo. Sa bagay, okay na, no? Nanalo ka na kay Sak. Okay na sa'yo yun. Okay lang yun. Mr. Semi-finalist at kahit kailan hindi Sa tingin ko, nag-freestyle lang si Youngman dito. Even though napaka-fluid, maganda at pulido yung ginagawa ni Youngman na freestyle. Ano lang kasi, parang makalat lang yung mga, yung mga content niya. Kung saan-saan napupunta. So, ang nangyayari tuloy, parang hindi mabigyan ng direction yung utak ng tao patungo sa isang daloy lang. Kasi ang daming napupuntahan eh. Napunta na tayo sa pamilya, sa kaibigan, sa binyag. So hanggang ngayon, parang katulad ni Young, ito rin isa sa mga problema ng mga nagpe-freestyle eh. Pag nag-freestyle kayo, minsan, ang pinaka-downside ng freestyling, malayong napupuntahan. At walang isang direction yung pagpunta. Hindi na-anticipate na, oy, paparating na yung punchline. Walang ganun eh. At wala rin yung parang, ang ganda ng pagkakaano. So, yun lang naman. So, kasi typical naman yan kay Youngman na nagke-freestyle eh. Bihira rin kasi talaga magsulat talaga rin si Youngman, which is sa tingin ko iba pa rin pag nagsulat siya. Kasi nga may mga tao rin talaga na merong biyasa sa pag-freestyle tulad ng ginagawa ni Youngman. Hindi rin kasi talaga madali ang ginagawa niya talaga eh. Isa yan sa pinaka-highest form ng ng poeticism, yung pag-freestyle mo ng Pero at the same time, lagi nating isipin na pag nag-freestyle tayo, 'di ba? May ginagawa yan talaga pag talagang na-choke ka, nakalimutan mo yung linya mo. Kasi sa ganitong mga labanan, nasa stage ka, scripted lahat. Pati yung sasabihin mo scripted, pwera na lang sa judging. So, sa tingin ko importante talaga na magsulat si Youngman next time. Siguro sa tingin ko dito, na-busy lang si Youngman, especially marami siya talagang inaasikaso, pamilya, trabaho, pagpo-promote. So, naintindihan ko naman kung mag-freestyle siya rito kasi isa yan sa mga bagay na dyan siya nakilala. So, pa rin yan, malaking bagay pa rin yung pag-freestyle on the spot. Kasi amin naman natin sa hindi, maraming mga rapper na nakapagsulat pero pag nag-choke, di mo na mapakinabangan. Madidisappoint ka talaga ng sobra. Si Youngman naman, kahit hindi siya magsulat, makikita mo, kahit halatang freestyle siya, hindi siya nag-choke. There's very impossible na ma-choke si Youngman.
Yun yung advantage ng bagay na yun. Tapos makikita mo pag pinagtabi mo yung freestyler tsaka yung nagsusulat, pero biglang nag-choke tapos nakalimutan, di na makapag-freestyle. At pag nag-freestyle sila sinasabotahin nila yung sarili nila pag sinasabi nila, oh, kahit freestyle lang to. Yun, problema din yun kasi halatang nag-choke ka na, nakalimot ka. Pero yung freestyler, never. Ang problema lang talaga, pwede mong itapat yung freestyle sa mga tao talaga na hindi lang talaga nakapagsulat o meron silang posibilidad na makakalimot sila. You know? So, dito sa bagay na to, ang laking tawag ito, risk, you know? Yung ginawa ni Young One. Kasi, feel ko talaga na nag-freestyle siya. Kampiyon. At alam niyo ni Abaddon, saksing buhay siya doon. Ha? Puking ina mo. Huwag kang paganyan-ganyan. Samahan namin dating best friend na parang Abaddon at Beltran. Anong nangyari? Kasi ikaw madamdamin nasaktan. Kaya hanggang ngayon hindi ka makakit dahil wala kang matungtungan na hagdan. Salamat. Buti na lang naging mautak ka. Nag-TBS ka. Kung nagtiba ka tamamang ina mo, patay ka. Do, pasensya ka na. Kinangina mo, ayaw kita kalaban eh. Dapat si Hambog talaga. Kaso si Pibus hindi kaya ng budget. Kaya ikaw na lang pinapunta. Another 2.0. Carbon copy, pagtapos kay Saki. Ito naman ang pinadala. Feeling Looney, aka Lipcram Dominguez. Pangalan mo lugi. Lahat nalugi. Yung clothing, yung sabitan, yung lalagyanan ng sombrero, binenta mo kilamot para kahit papaano makatawid. Ganyan ka talaga kapatid. Mukha ka lang weed pero hindi ka nag-weed. Ay. Datang inakot. Tulog muna kayo ha. Taas ang kamay kung sino dito mga bad trip kay Young One. Taas yung kamay. Sila lang hindi, oh. Sila lang hindi. Total, wala namang kwenta yung kalaban. Papakyatin ko na lang yung batang inistapa niya at ninakawan. Naya. Let's go, Pangi! Let's go! Ano ninakaw sa'yo? Cellphone. Ha? Cellphone. Nagnakaw ka ng cellphone? Hayop ka nga! Yang wala kang puso. Android ka ba? Magkano yun? Magkano yun? 5.5. Utang ina mo, 5.5 yun ha? Ano ba? Quintas. Quintas! O sige, walang problema. Kaya pala maingay yung aso, ganyan talaga pag may kadena. Quintas. Quintas. Magkano yun? 6K. 6K. Puking ina mo, laki na ito ah. Ano pa? Dilis. Dilis? Umaasta kang big fish, may utang kang dilis. Dilis. Body bag. Ano, magkano yun? 20. 15 lang yun, tanga. Ano pa? Sardinas. 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 Utang ina, pati yun, inuutang ng damuho. Huwag kang mag-alala, papauwiin ko tong walang ulo. Ano pa? Mike. Layo nyo to. Balita mo, pati si Mike Swift. Inistapa mo. Ano pa? Tablet. Tablet? Grabe ka naman. Ano, para kang nasa capsule, no? Binalik ka sa nakaraan. Bababa ka na to, baba ka na. Pibus! Bawas mo sa tip nyo to, ha? Yo! Welcome back sa PSP. Nagbabalik tong wannabe na puro yabang kakupalan, sadyang gutom yan honestly. Habang kami nagpaka-Big Mac, tinuring na Big MC, ikaw ay piniplex mo pa pang lilibre sa Jollibee, tang inaka. Manlibre man ng Jollibee, itong bata ni Kuya Andrew, iba pa rin yung aming value. Ikaw pumipila sa loob habang ako ay nasa drive-thru. Alam nyo na sinong maugong, di niya to natungtong pare. Ginagawa niyang pasalubong, panawid gutom namin sa biyahe. Real talk! Tas magyayabang ka sa amin, eh wala ka ngang makain. Tirang ulam sa karinderya, ino-orderan niya na lang ng kanin. Isa kang buraot, kaumay at salot sa buhay na piling tigas. Isang rapper na kupal o galing barubal, walang pangbigas. Dito mo lang nararanasan kumita ka ng 50,000.
Awit ka, Chong. Pag siya na pinapasalang, 1.5 lamang kadalasan. Battle pa yun. Di ba yung grupo mo, Dunggalo? Uy, pang worldwide men. Pero yung motor ni Gago, Broom, SYM. Panginan to, may music video sa basurahan yung motor mo, SYM. Kaya nung na-checkpoint si Gago, di nakalusot kahit member ng Dunggalo. Paano ba naman yung papel ng motor neto, pang-aso? Nakalaminate pa talaga para hindi daw ma-deform. Pagtingin sa ORCR, may vaccine at deworm. Mukha kang manyakis na tito na nalulong sa scatter, bro. Pabattle-battle ka pa rito, wala na namang tao sa talyer nyo. Di ba doon ka nagtatrabaho? Taga-remedyo ng mga rim at mugs. At alam nyo ba yung karime nun? Nabading kay smug. O bakit, TBS ka ba? Nagka-sunburn ka lang, kala mo TBS ka. Niwala kang ang marka, paano naging TBS yan? Buti pa yung CD ko kahit papaano na-burnan. Tas ang kapal pa ng mukha mo, irepin yung bahala na gang. Eh sa tatak mo yung nakasulat, bahala ka dyan. Puro tira ng ulungan, laman ng kanyang bunganga. Sa aking pagpakawala, matutuluyan yan sa laya. Tila na agawan ng pangkatong rapper na timawa dahil pagpitak. Hindi ko alam ba't nagsusulat pa yung mga judges. Obvious na yan kay Lipcram ng round 1. Kasi mas maganda, convincing yung gawa niya. Hindi makalat na gigets mo yung punto, may daloy, may point, may perspective kung saan pupunta. Tas sa ulo niya, ako na ang bahala. Kaya tarak dyan ang bread knife, sabay haka ko pa lengthwise. Huhugutin, babalik at uulitin ko ng 10 times. Walang tigil, walang red light. Sabay bunot sa akin left right. Kabitenyo, di eskwala, na pamana pa ni Jeff White. Kaya kahit di mo kayang sikmurain, dapat tanggapin mo. Lupit ng gagawin ko. At welcome pala sa TBS. Ito pa lang yung massacre mo. Maliit lang yung ginawang rounds ni Lipcram, ha? Okay lang yan. Pero nakuha niya pa rin yan kasi mas maganda yung content niya. Content-wise, pati yung creative niya doon. Package. Tuloy natin. Pero I'm not taking away anything from Young Man kasi tagal na siyang freestyler talaga eh. Kung freestyle yan, may pag-asang manalo si Young Man. Kaso nasa written format tayo, diba? Yan yung batas ng kalikasan ng PSP, flip top at kung ano. Tuloy natin. Body bag! Welcome sa TBS. Ang ina mo, di ka nga nabigyan eh. Ba't dinadamay niyo yung Dunggalo? Mag-usap nga tayo. Di ba talaga tatandanan yun? Ako to eh. Ako yung kalaban niyo, that young one. Ba't Dunggalo? TBS, iniiwasan ko yun eh. Iniiwasan ko lahat yun. Eh ano naman kung binadibag mo ako? Saka nag-aayos ng remedyo ng rim. Saka mugs. Talaga? Papuntahin mo ngayon dito si Smart. Papuntahin mo. Papuntahin mo, di ba friend mo? Tawagan mo. Mag-iintay ako. Papanoorin ko pa yung laban ni Six Street sa kamot eh. Ha? Pag di mo na papunta ha, basag ako. Puking ina mo. At bakit? Ganyan naman kayo eh. Mahilig kayo magreklamo. Mahilig kayo mag-request. Gumawa ako lahat. Pinakita ko yung best. Pero lahat kinain nyo, pero ang dalis lang manadejes. Freestyler. Hindi naghahanda. Pero binabayaran. Huwag nyo akong sisihin. Sisihin nyo si Pibus. Para sa show eh. Eto na oh, lumapag oh. Dami yung comment. Dami yung anas. Bakit ni isa? Wala akong nakitang nabanas. Dami pang nagpa-picture sa malabas. Pakitang malakas. Maakala mo naman talagang magaling talaga. Hindi naman kayo si Batas. Galit si Batas. Kasi yung daming dinamay. Parang ikaw. Ano bang masama sa panlibre sa pamilya? Bukod sa Jollibee ko pinunta. Hindi nga. Bukod sa Jollibee ko pinunta, pinlex ko. Tangina, kabitiin nyo na kaagad. Kasi nandun na siya sa gentry. Putangina mo sa lahat ng kasalanan mo sa buhay, di ka ba nagsisi? Gagawa ka ng panibagong account. Tapos mukha mo talaga lalagay mo.
Litran Dominguez talaga yung dadalhin niya, makakantot lang ng 10. Pupunta ng CAA, Manggaran, Green Revolution, pagkantot, dito gangster. Puta, ganun ang kanyang mission. Dami na nangyayari, pero dito pa. Sino ba yung mga may ingay sa likod? Napakawalang respeto at tinatanggal kagad ni Phoebus yung mga ganyan. Dapat may bouncer din talaga sa audience eh. Kasi may mga tao talaga nananadya na may kasakit ng Pilipino niya, very bastos. Very disrespectful. Gusto nila, inaagaw nila yung eksena. Laging mga bida-bida, adib-adib sa ano. May nagpe-perform dito, magkakagulo. Parang ugaling mga itim. Ganyan yung mga itim eh. Laging maiingay. Gusto nilang napapansin sila. Ang lalakas tumawang, lalakas mag-usap. Parang... Ay, naku. Pare, patuloy umabante yun ang mission. Napakialam sa mga yun, nandyan yung bouncer. Yun ang trabaho nila ngayon. At papalag pa rin, Lip. Kita mo ba to? Wala akong pakali sa boto ng Urado kahit promo ng battle, putang ina mo. Ilalagay ko lahat. Iaambag ko. Meron pa rin naman kalahati ng bet yung kumil kahit may nagbubudon, tangina mo. At ala akong pake. Di kayo pinunta ko dito. Pinunta ko yung kalahati para buo. May pang-uwi ako sa bahay ko. Bukas, magla-live ako. Papakita ko sa buong mundo. At kahit magbo ang mga tao, huwag niyong pigilan. Hayaan niyo. At kung kanina, yung umakyat, si Tracy, kapatid ni Princess Thea. Sige, magbo kayo, yan yung bit ko. Wala akong pakialam sa inyo. Kapatid doon ni Princess Thea. Wala akong ninakaw doon na kwintas, dilis, o kahit na mic. Tangina mo, nandito ngayon si Kuya Mike. Ano yun? Magdadrop ka ng mga hindi totoo para lang sa hype? Tangina, check ka na parang Nike. Ganyan ka talaga. Undo, kahit sumabay yung mga binayaran mo. Bayad yan. Bayad yan kay Lip. Tangina, kilala ko to eh. Dati akong 3GS. Baka nakakalimutan nyo. Wow. Resulta ako ng Republika ng TM. Tinawag lang ako ni Shernan nung nandun na ako kay Abadul. Oh, bakit? Bakit ako kinuha ni Asi? Ha? Kasi alam niyang may potensyal. Minahal mo ako nun. Ha? Kinupkop. Sa lahat pinaglaban. Anong ibig sabihin yan? Utang ina katawawan. Lahat na nagbubu sa akin at tawag diyang kasibahan. Gumagawa ako ng sarili kong pangalan. Di ako katulad nyo sa daanan. Sana pakita nyo sa akin yan. Gawin nyo yan mamaya. Paglabas ko. Tangin ang tapang nyo. Ang dami nyo. Mag-isa lamang ako. Ganyan kayo katapang. Sama nyo pa to. Hindi naman sigat to. Bakit? Si Luni ba to? Hindi ka si Luni. Si Luni lang ang pwedeng tumapat sa akin sa Pasig. Ayos lang pare. Kahit na ano. Time. Putangin na nyo. Ano na, overwhelm ni Yang Wan lahat ng tao. Shit, presensya. Inilabutan ako ng konti doon eh. Kasi doon mo makikita kung gaano kataas yung value ng isang tao. Regardless, kahit gaano kabinabastos ng mga tao, kahit ayaw sa iyo, kahit ano, doon tataas yung respeto mo na parang hindi umaayaw si Yang Wan, laban kung laban. Kumbaga, alam niya sa sarili niya na wala naman siyang tinatapakan na tao na nasa stage siya ngayon. Nagpe-perform lang siya pero binabastos siya. Yung pagbabastos kay Yang Wan, anong pinagkaiba ninyo sa mga tao na mababang uri din? Nagpe-perform siya eh. Kung hindi niyo siya gusto bilang tao, gusto niyo siya bilang artist habang nagpe-perform siya ngayon. Bilang isang respeto, hindi porket may narinig. Kasi may masakit ang mga Pilipino. Kung wari, ito, I'll be honest, may mga sakit yung mga Pilipino na kung wari, merong isang tao na hindi mo naman talaga kilala. Napakabuti niya, nakikita mo mabuti siya, pero meron parang nakakilala sa kanya. Tapos, hindi na siya pinapansin. Tapos ngayon yung tao na to, kinausap ka, sinabihan ka na kung ano-anong negatibo sa isang tao. Ngayon, nung nakita mo na yung tao to, kahit hindi mo siya kilala, naiinis ka na sa kanya. Nabubwisit ka na. Kasi na-brainwash ka ng tao na yun eh. May tao na nakapag-brainwash sa'yo na kung anong ugali niya, anong ginagawa niya. Kahit wala ka naman talagang alam. Ang problema kasi sa mga tao, mabilis tayong ma-impluwensyahan kung ano yung nakikita natin at naririnig natin. Kaya minsan talaga kailangan nating alamin personal. Kaya napakalaking bagay yung sinasabi, kilala mo ba siya ng personal?
Alam mo ba yung ano niya? Kaya nga sinasabi ng iba, you know, yung mga tao nakakakilala sa'yo, wala silang pakialam sa sinasabi ng ibang tao. Kasi nakausap ka na nila eh. Alam nila kung ano yung ugali mo, alam nila yung pagkatao mo. At si Yang Wan, nakakausap ko talaga siya. Nung last time nakakausap ko siya, nag-usap kami, masipag naman to si Yang Wan eh. Tapos meron talaga siyang pangarap sa buhay niya. At yung mga negatibo na nakuha niya sa bagay na yan, lahat yan, paraan talaga para lalong makilala. Kasi I'll be honest with you, sa panahon ngayon, regardless, unless kilala mo talaga si Yang Wan, pag kilala mo talaga, nakita mo na everything that he's doing right now is a show. Lahat yun para sa social media. Lahat yan para sa hype. Lahat yan para sumika. At hindi yun nakikita eh. Ang tingin ng mga Gen Z, ng mga tao na, alam mo naman mga Pilipino, you know, talagang number 1 tayo sa psychology, na mabilis tayong mauto, mabilis tayong ma-brainwash, mga meron tayo, ano ba yan? Kahit hindi naman talaga natin kilala yung tao eh. At yung ginagawa niyang textbook yan. Kung papaano niya, hindi natin alam na tayo na pala yung namamanipulate. Sinusundan natin siya palagi, lagi natin siyang inaasar sa Facebook, lagi natin siya sinusundan, ginagamit natin yung picture niya bilang memes, yung lagi natin siyang inaasar. Akala natin, na masakit para sa kanya yun. Pero gusto ko makita ninyo to yung isa sa mga idea, malayo lang tayo na kahit paano, kasi magandang topic to eh, kahit paano nakapagbigay tayo ng talino. Sabi nila, meron kasing mga bagay na sinasabi sa akin, Sir Plan, bakit ba nang lalait yung isang tao? Bakit ba tayo nang uhusga ng isang tao? Bakit ba tayo nang da-down? You know? Kasi I'll be honest, most of the time kung bakit ang isang individual ay naiinis, nangaasar, nang da-down, nagsasabi na kung ano sa isang tao, para yung sa salitang comfort. Kasi feel natin na much better tayo sa isang tao na nilalait natin. Yung mga tao na nagko-comment minsan sa kung kani-kaninong tao, kahit hindi naman nila kilala, na-feel nila na komportable sila, na-feel nila na nawawala yung bigat ng nararamdaman nila. Kasi miserable sila, meron silang pain, meron silang hinanakit, meron silang nararamdaman na hindi nila alam kung paano i-release. So ngayon, pag meron silang nakikita mga tao na kinaiinis na nila, naasar sila, nagko-comment sila, nire-release nila doon yung mga basura na meron sila sa damdamin nila para ma-feel nila na gumagaan yung pakiramdam nila. They feel better about themselves. Pag inaasar nila isang tao. Katulad ng sinasabi ko, sa panahon ngayon, you know, attention is a modern currency. At sa tingin natin, naaasar natin si Yang Wan, napipiko natin si Yang Wan, but at the end of the day, parang tayo yung napupunta sa kanya. Hindi natin alam the more na inaasar natin si Yang Wan, the more na kinukutya natin siya, ginagawa natin memes siya, lagi tayong napapalapit sa kanya. Kasi hindi natin napapansin na mas kilala na bilang isang haters, mas kilala natin si Yang Wan kaysa sa ibang tao. Nakilala natin yung entertainment na ginagawa niya. At yung bagay na kinaiinisin natin sa kanya, yun yung nagbibigay ng entertainment sa atin. At di ko alam kung nagigits niyo gusto kong sabihin sa inyo eh. Kaya nyo siya sinusundan kasi nai-entertain kayo sa ginagawa niya. At nakikita ni Yang Wan na effective yun. So ginagawa niya yung bagay na yun para ma-entertain kayo. At yung proseso ng pag-entertain na yun, yung produkto nun, yung pang-comment nyo sa kanya, pang-like ninyo, pag-share ninyo, pag-download nyo ng page niya, pang-aasar nyo sa kanya, which is good. Para sa akin, very napakataas ng ginawa niya rito. Hindi lang pinakita kung gaano siya katibay bilang isang individual sa value na pinapakita niya bilang isang artist na tumayo ka dyan at harapin yung mga tao na ayaw sa'yo kahit hindi ka naman personal na kilala at nilalait ka kaysa sa ibang tao na parang wala lang, you know, parang nawawala na sila ng confidence dahil nandyan sila, you know. Pero syempre, hindi natin iisipin na even though lahat ng ginagawa ni Yang Wan scripted, masakit pa rin yun para sa kanya. Kasi bakit? Kasi nakikita niya na parang hindi nakikita ng iba yung gusto niyang i-portray. You know, masakit yun, pero kailangan pa rin maging confidence kasi show must go on. Tuloy natin. No! Hindi pa time! Hindi pa ako gumaganon! Si Saki nga, binaril ko eh. Asan yung takot doon? Saki! Takot daw ako! Takot daw ako? Yun yung punchline. Takot daw ako. Bakit? Kaya niya bang gawin yung ginawa mo? Tatanungin ko sa kanya kung anong kaya niya. Wait ka lang ha. I-quote mo lahat ang sasabihin ko. Ugo! Kaya mo tirahin si Kuya. Total, ganyan ang gusto niyo eh. Kaya niyo tirahin si Kuya. Kaya niyo? Sige, hintayin ko yung round 3 mo. Tirahin mo si Kuya. Ako walang ulo.
Ikaw, wala nang uuwihan yung bunso. Time. Shoutout na pala kay Kuya Drew, malapit na pala, no? 4 days na lang tapos yung concert niya. So, malaking bagay yun kasi first time lang yun mangyayari. Hopefully, maka-attend kayo guys sa concert ni Kuya. Tignan natin, round 2 ni Lipcram. Pinakita niyang Wandon puso. Tuloy natin. Tama ka na yang. Binubo ka na, mahiya ka naman. Pips, wag mo na pagrapin. No? Ganon talaga guys sa bawat palabas talaga, meron talagang villain. Meron talagang pinakaayaw nyo. Meron talagang, pero I'll be honest, 90% ng mga nanonood dyan, hindi kaya yung ginagawa ni Yang. Sa akin, respeto pa rin. Kasi si Yang Wan, kahit hindi ko madalas nakakausap, nire-respeto ko yung ginagawa niya kasi meron siyang passion sa ginagawa niya. Lipcram na yan eh. Magaling na talaga. Nasa top 5 ko nga yan sa 3GS eh. But si Yang Wan talaga, may masipag talaga siya. Gumagawa talaga siya. At saka, under na siya ng Biba ngayon. So, congratulations pa rin kay Yang Wan. No, bayaran mo na lang. Di ba mukhang gago? Sino mga kasama nito? Endang, uwi nyo na to. Pinapahiya na yung tunggalong. Bag! Ano? Ano mo? Ano sa akin, ha? Ano? Hindi mo pala eh, parang gago dito eh, no? Hindi mo eh. Ganun nila kita, talo ka na eh. Tapos yan, yung sinulat ko sa'yo, tangina, yung panda, pilot pala yung ballpen nga nun. Ano? Okay, nyo. Isko na nyo pa ba? Wala na eh, no? Wala na. Ganun lang. Oh shit, sana hindi mag-choke si Lipcram dyan. What the fuck? Lune! Putang ina mo. Sulit ticket nyo sa akin, no? Okay lang yan to. Speed pa ba ako? Eh. Okay. Ayun lang ini-speed ko. Body bag. Ina mo. Medyo redundant na siya. Hopefully, hindi nag-choke si Lipcram kasi pakaramdam ko, ini-excuse niya mga ganon-ganon kasi nakalimutan niya din niya. Hopefully not. Makakuha niya agad kasi ang laking minuto na 1 minute na yung naubos sa clowning eh. Game. Seryoso na tayo. Hiningal ako dun Inaakot ka na ng bayaw mo. Champion yan ng Rap Olympics. Sinisigaw niya. Okay na mo, di pa ako tapos. Champion. Glass open. Chan-tereren-tereren-tereren para cintang. Wing, ang ganda ng buhok mo, kimpi natin. Ang ganda ng buhok, Ibo. May mantis ang puta, tingnan, may mantis. Yo. Champion yan ng Rap Olympics. Sinisigaw niya every time. Mahusay nga ba ito mag-freestyle o marunong lang mag-rhyme? Sige nga, himayin natin. Sabi na ito kay Aklas, pumunta ka ng Katmon.
dun sa Malabon. Huwag kang iiling-iling, puta ka, tugon-tugon. Huwag kang iiling-iling, puta ka, tugon-tugon. Yang may pader doon, yung ulo mo, untog mo doon. Diyan pala si Romano. Shoutout nga pala kay Romano. Kay Bugito, sabi mo, wala nang tubig-tubig. Mukha kang lubid-lubid. Mukha kang lubid-lubid. Dunggalo ka, di ba? Alam mo yung stupid love? Ikaw dun yung stupid. Okay, ina mo. Champion yan ng Rap Olympics. O, di ba ang cliche? Napakalalim pag lumirics. Tang-ina pang SEA Games. Hoy, Clothing One. Yung freestyle mo, pang-inuman, sarap dagukan. Yung letrahan, pambaguhan. Mapapabilib lang ako neto kung siya ay si estranghero ng Sandamukal. At shout out sa lahat ng brand na binuraot ng ganid na to. Ang daming gustong mag-clothing na nagdalawang isip dahil sa'yo. Gusto pa ura-urada? Siya na lang mambuburaot. Pupunta pa ng tahian, hihintayin niya dun matapos. Tapos ibibenta lang ni Repa pagkakupal ang lala. Sobrang obsessed nito sa tela. Puta, dati ka bang daga? Grabe ka na, pre. Kami para mabuhay, kailangan huminga. Ikaw kailangan humingi. Isa kang dakila na burao, tapos puro pa whack lines. At kaya ka lang nagdunggalo, di ba, dahil sa hand sign? Para daw bagay. Diyan ka na nasanay, brother. One time nga, nagpa-sponsor to ng ulam, susuotin niya daw sa battle. Grabe, no? Mas pinili maging anay kesa dumiskarte to. Nalugi din yung bahay katay dahil kakabali mo. Noon, tatay niya si Abaddon, saksi ang Panginoon. Ngayon, nung natutong tumahol, puta di na lumingon. Matagal kang binuhay ni Benson Malubay, ni hindi ka nahiya. Kakabali mo wat utang yung tao na piga. Nung natus na yung galawan at wala nang mahita, yung buraot na si Yang Wan loyal na sa kabila. Si Big Priest nga na OG mo, nakaranas din sa'yo ng hassle. Kinupkup ka at pinakain, tas ninakawan mo ng dumbbell. O, di ba? Na-predict niya, o. O, ayan yung pinambuhat mo, yan. Ito malay, o, di ba? Ninakawan mo ng dumbbell. Tangina, ano bang buhay meron ka? Ba't ganyan ka kahirap? Sanay mangupal at manggago, manggamit at manglibak. Tapos aasta ka sa amin, kala mo sinong sikat? Magnanakaw lang pala ng dumbbell, kaya feeling mabigat. Yang wala ka ng pag-asa o kahit chance na magbago. Ginagago mo lahat ng mga nagmamalasakit sa iyong tao. Yung kakupalan mo sagad, sanay ka ng manarantado. Ikaw na lang sana namatay, hindi si Emilio Aguinaldo. Wow! Sa tingin ko kahit nag-choke si Lip Cram o nag-stumble siya, bibigay ko pa rin yung second round kay Lip Cram. Even though maganda yung ginawa ni Yang Wan, performance-wise, may pagkakataon na manalo si Yang Wan sa second round. Pero matagal yung facing na ginawa ni Lip Cram. Very risky din yun eh. Pero obvious pa rin yun na pwede ko, na ibibigay ko kay Lip Cram kasi mas define yung mga angulo niya, mas maganda yung mga banat niya. You know, mas maganda yung mga nakapundar doon, mga foundation na punchline. Eto, hindi na to usapan ng pagandahan ng punchline. Mas maganda lang talaga yung ginawa ni Lip Cram talaga. Kasi hindi rin biro yung ginawa ni Yang Wan kasi yung pinakita niya dito skills eh. Parang nakikita kong naglaban si Damsa versus si parang skills laban sa Rapido. Parang ganun yung nangyari. Skills versus sa talaga, may punchline na maganda yung So, landslide na to kay Lip Cram na to, which is okay lang din naman, maganda naman yung performance na Yang Wan. Wala rin ako masabi at I'll be honest, kung ako nandiyan, hindi ko kayang ginagawa ni Yang Wan. At maraming mga artist na mas madalas pang nagchuchok at nakakalimot. You know, so, di rin talaga biro yung ginagawa ni Yang Wan dito.
Tuloy natin. Which is magandang bagay kasi as a champion ng freestyle, pinakita niya talaga yung quality ng freestyle na pwede niyang ibigay. May quality talaga yung ginagawa niyang freestyle na pasok din sa panglasa. Yun lang, hindi lang established ng maayos. Pero nandoon. Hindi siya magulo, makalat lang pero hindi siya magulo. Tuloy natin. Third round. Boo! Boo! Laksan nyo ba? Sino ba ang pinakamaingay? Boo! Tangina nga, hindi kayo nag-boo. Floating line. Benson Malubay. Bahay Katay. Mga linyang kung ano-ano. Ano ba ang gusto nyo? Anong gusto nyo? Sa akin ticket? Ba't bumili kayo? Eh dapat bibili lang din ako ng ticket eh. Manonood ako ng Mott versus Sixth Street eh. Eh wala eh. Sayang din naman. Pera dito. Ganyan kayo mga bale. Binabayaran nyo ako. Ako yung kauna-unang kupal na bayaran. Hindi manyakis. Tulad ni Badang. Damay ka ng damay kay Lil Jan. Yoko nga kasi itong kalaban. Konting, okay na kagad yun. Buna lang yun sa akin. Ayos lang yun. At least kahit na papano, naranasan kong bayaran at naranasan kong maging kampiyon. Titulado sa mga tao, kahit last ko na to. Bakit ikaw, gusto mo ba malaslas? Koyang ulo mo? O talaga gago? Sama mo pa to. Utangin na magtulong-tulong na lahat ng may gustong bumato. O bakit pare? Nasa Pasig ako. Hala akong pakialam dahil ako'y pag-ibig na to. Ganto talaga ako mag-freestyle, di nag-aanda. Pakialam nyo, ba't ako magsusulat? Bakit? Sino ba kayo? Sino ka ba? At lalong sino ba ako? James ka ng James, ako lang to. Tangina, kalma lang kayo. Uwi rin naman ako. Mamaya-maya na. Sayang din naman yung binayad yung 500 eh. Puta, maiya ka. Time. Tapos na. Hindi ako katulad nyo na. Kailangan pa na pusta. Magkakapyon si Sixth Street. Walang magagawa ang makamot. Kahit kung pare niya si Phoebus. Puta pare ang bot. Ulul. Yan ang mga team motivated. Tangina nyo ano. Mananalo si Sixth Street. Donggalo magkakampyon niya yung gabi. Putangina nyo. Oh, talaga. Putangina naman. Pare, pag nagkampiyon si Mott, may lutuan na naman! O ano? Hindi ko nababatilin to. Ala naman kwenta to eh. Talagang Kuya Pao, tao lang pinunta ko. Kasi mga putang ina to, ang tanga ng idol nyo. Ba't kayo nanonood? Ba't kayo naglalike? Ba't kayo nasa my day? Ha? Talaga? E di kwento mo. Anong time, putang ina mo, oras ko to. Kalaban na ni Yang Wan lahat, putang, ano yan? Shit. Ginamit niya na yung pagkakataon para makapaglabas ng sama ng loob sa mga may ayaw sa kanya, which is sa tingin ko na tamaan na si Yang Man, na ano na siya, na kumbaga umapaw na, nasa point na siya na parang pinapasok na siya ng inis din talaga. Tuloy natin. Wala kayong magagawa. Papalag talaga ako. Ako'y public enemy ni number 1. Wala akong pakialam sa mga putanginan to. Papalag ako. It's me. Yang Wan versus everybody. All eyes on me. Ha? Grab your Glock if you see Yang Wan. Call a cop if you see Yang Wan. Palag-palag kahit na marami pa. Wala akong pakialam. Maraming bit-bit na tugma. Round 3. Uuwi ng Laguna kakain. Yung iba dito mga walang makain. Drugi mo ko pare kahit alanganin. Ayos lang yan basta sama kita sa amin. Meron pa ang kalahati na ibibigay. Wala akong pakialam sa mga puday, sa mga sasabay. Kala mo naman ay pamatay. Talagang rhyming lang at tiip yung tako ngayong puday. Tay. Sana? Sana! Tangina mo.
Medyo nakakainis din yung gano'n. Kung ako nasa kalagayan ni Yangon, medyo nakakainis din. Pero I'll be honest, mas nakakainis yun bilang isang audience. Parang nilalait mo yung isang tao, binabastos mo, inaasar mo. Pero at the end of the day, marirealize mo nakaka-guilty din. Kasi unless mataas yung moral mo. Kung wala ka naman talagang moral, wala kang mararamdaman na sinasabi ko. Pero sa mga tao may pinag-aralan, parang very childish na lang. Kasi, pero para sa akin, parang at least nakaraos yang man. Tuloy natin. Mo yan, dapat di ka na nag-i-spit. Ikaw lang yung kauna-unahang rapper na sa live ini-skip. Body bag. Matigas to no? Papalambutin kita ngayon. Pag-usapan naman natin yung anak mo. Kung susumahin, malaki na siya sana. Naranasan na yung habulan at maglaro sa kalsada. Ngunit hindi yon naganap, binago niya. Siguro, panalo na si Lipcram, first and second round. Bonus na lang to guys. Hindi ko na-judge tong third round kasi obvious naman yun. Yung tadhana, dahil sarili nyong anak, pinatay ninyo mag-asawa. Real talk! Alas 8 ng gabi, bigla ang merong tumawag. Manganganak na yung babae at ikaw na ay hanap. Huwag na daw intindihin, balita naming nasagap habang hinihimay-himay yung marijuana na hawak. Pa-freestyle ka pa noon, pagtapos masindihan. Nakukuha pa mag-flow, puta ang tindingan. Habang asawa niya nandun, putok na yung panubigan. Di ba sabi niya sa'yo, di siya pupunta ng lying in habang wala ka. Pero siya tigas muka, hindi man lang na alarma. Sabog na sabog, tuwang-tuwa, nakuha pa na tumawa. Kaya pagputok ng umaga, ayun, patay na yung bata. Umagang-umaga, nagwawala ka, tila ramdam mo yung sakit. Kausap yung nanay ng asawa, umiiyak pa ng galit. Pinaprank mo lang yata ako ma, nung nireveal na ang kulit. O, tignan mo, anak mo ha, kulay violet. Wala kang kwenta na daddy. Hinayaan mo yung anak mo maging kakulay ni Barney. Kaya kailangan ng malaman medyo below the belt yung ginagawa ni Lipcram, medyo hindi na maganda yun. Which is, okay pa rin yung bilang panapos. I'm not trying to like na hindi maganda yung ginagawa ni Lipcram, but medyo below the belt na siya talaga. Medyo may kasakitan din talaga yun. Ito, textbook na yan talaga na pang didis, one of the greatest round na at angle na pwede mong ibigay sa kalaban mo yung ganito. Kasi pinapakita kung gaano kakadumi bilang isang tao. Which is, katulad ko, wala naman ako dun sa idea na yun, sa panahon na yun, sa kung kailan yun nangyari. But, ito textbook talaga, yung ginagawa ni Lipcram. Sinigurado niya na mananalo siya sa third round. Pero hindi na kailangan kasi first and second round, panalo na siya. Mare! Kaya kailangan ng malaman ni Mare, yung iba pa na nangyari. Madaling araw pa lang pare, binigyan kita pamasahe. Kaso asang-asa ka dun sa kausap mo na babae. Tapos hindi ka sinipot, inumaga ka na lahat-lahat. Nawalan na ng iyot, puta, nawalan pa ng anak. Buhay pa sana anak nyo, kaso hindi siya binuenas. Dahil meron siyang magulang na kupal parehas. Nagpatigasan yung mga gago, di na inisip yung bata. Mapakita lang yung galit, din na nag-isip ng tama. Kaya pasensya na Sabrina, kupal yung mama at papa mo, o baka sadyang di siya binuhay sa mundo bilang isa sa karma mo. Alin ba dun? Buti na lang di niya nasilayan yung tatay niyang walang kwenta. Buti na lang di siya aani ng samut-saring problema. Buti na lang di niya nakita na kupal ka sa eksena. At buti di siya lalaki sa pamilyang walang lamesa. Kaya dapat thankful ka kahit alam mong masakit. Hindi niya mararanasan yung kumain sa sahig. Buti na lang di niya nakita yung mukha mong babidi. Di siya masusumbatan sa libre mo na Jollibee. Hindi man niya nasilayan itong mundong ibabaw, at least di siya makakakain ng nanggaling sa nakaw. At last,
Ngayon sumingaw na baho mo na mas masahol pa sa lungad. Isang broke na rapper to at may karera na makupad. Si Undo lang kalaban mo, hindi yung lipram na pambungad. Di na kailangan pa si Lip, sadyang marami na siyang butas. Hindi na kailangan sa Ang boto ng Urado na magkakaroon obvious na yan kay Lipcram yan. Okay naman, sa tingin ko, hindi lang ganun, hindi lang bigay ni Lipcram yung A-game niya. Maganda yung laban niya, pero sa tingin ko, bilang respeto rin siguro kay Young One, you know, pasada na lang din si Lipcram. Kasi alam ko yung style ni Lipcram, yung laban nila, nakita kong gaano kahusay talaga si Lipcram. Yung laban niya kay M-Site, one of the best na napanood ko. So parang dito, 80% niya lang yata binigay. Walang masyadong wow factor, even though may mga maasim siya na punchline, pero okay pa din kasi sa akin hinahanap na natin ngayon, parang tumataas din yung hinahanap natin. Pero first and second round, bigay ko na kagad yun kay Lipcram, obvious naman yun. At kay Young One, ganun pa rin siya. No? Hopefully, makapagsulat na si Young One. Tinatapos lang naman yung taon, but I'm pretty sure next year magiging maayos na yan. Kasi, panapos lang naman ng taon yun 2024 eh. Next year will be gonna be more, sa tingin ko. But other than that, Lipcram. ng 30,000 pesos na bonus. 6-0 para kay Lipcram. Hindi rin biro yung ginawa ni Young One kasi pakiramdam ko dinisrespect siya ng buong crowd which is yun yung produkto ng yung binuong personalidad ni Young One May binuo siyang personalidad sa social media at yung akala ng buong tao ganun talaga siya. So na-emphasis yung idea na yun kaya pakiramdam ni Young One mag-isa lang siya. Pero I'll be honest, ako bilang isang therapist sa Amerika at bilang isang tao na big fan ng Donggalo, especially ni Kuya Drew, nakausap ko na si Young One, kita ko na medyo naiintindihan ko naman yung ugali ni Young One. So na-appreciate ko pa rin siya. Ganun pa man kay Lipcram, nasa top 5 ko yan ng 3GS talaga. Siguro isa yan si Lipcram sa pinakamagaling sa 3GS. But wala na kasi 3GS, di ba? So, other than that, congratulations pa rin kay Lipcram. Siguro bibigyan ko to yung laban na to ng 9. Kasi, kung nabigyan lang ng magandang ng pagkakataon, na talagang walang crowd na ganyan, kumbaga, yung pit style yung datingan, tas puro artist lang, siguro mas magandang tingnan yung ganun. Kasi, eto yung mga bagay na nakaka-apekto din talaga yung crowd, nabubuli si Young One habang nagpe-perform, tapos, na-empower naman si Lipcram. So, parang ang nangyayari, nagkakaroon ng diversion, napupunta lahat kay Lipcram. Kaya, na-empower siya, which is, para sa akin, good. Kasi, internet bilin talaga si Young One sa panahon ngayon Number 1 talaga siya na public enemy, which is yun yung product ng ginagawa niyang personalidad. May negatibo din talagang effect yun, pero I mean ganun talaga guys Ayan ang produkto ng hindi naman ng social media, pero ng industriya na pinapasok natin lahat. Medyo madumi talaga diyan sa panahon niya. So ako wala naman akong problema sa lahat. Alam niyo naman ako, nakikinig lang tayo, nagre-react lang tayo. Ganun naman tuloy natin. Pakaramdam ko nasaktan din si Lipcram, nasaktan din si Young One, which is meron sila talaga magpagkakasundo. Siguro dati silang close. Kasi parang nalungkot din si Lipcram dito. Meron siyang mga nasabi na hindi niya gustong sabihin pero kailangan niyang sabihin Kasi pakaramdam niya nung sinusulat niya yan, gusto niyang maging matigas. But at the end of the day, nakita ko na komedyante kasi si Lipcram, yung mga tao na komedyante, medyo emotional din talaga yan Tuloy natin. Hindi niya gusto yung nangyari, na-appreciate niya pa rin si Young One. Pero nasaktan si Young One, nasaktan din si Lipcram, which is, sa akin wala na akong masasabi dahil obvious yun sa tinatawag na demeanor nila. Demeanor nila yung action nila habang nangyayari yung bagay na yun. Everything is a show, but at the end of the day, hindi mo na matatanggal yung video Nandiyan na yan
pa rin. Magandang laban yan, di lang talaga ganun ka talagang pukpukan talaga. Kasi pakiramdam ko nagkaroon na ng crowd bias. At the same time, kasi nga, obvious kasi alam naman natin yung kahantungan eh. Kasi magpiprista lang si Young One. At yun yung isa sa mga antics niya eh. Ganun pa man, kung nagustuhan niyo yung reaction na yun, guys, wala tayong masyadong nasabi kasi nga, hindi talaga siya pukpukan ng bara. Alam niyo guys, hindi tayo napapatayo. Wala tayong masyadong, kasi, hindi siya yung talagang binigay na parang main event talaga. Ganun pa man, nagustuhan ko pa rin. Kasi lumalabas, meron tayong mga natutunan ng mga bagay, klasifikasyon bilang isang individual. At kung nagustuhan niyo yung reaction niyo, huwag kalimutan mag-subscribe, i-like, i-share yung video natin. At ganun pa man, galingan niyo sa lahat ng bagay na gusto niyo gawin sa buhay niyo, sa pamilya niyo, mga kaibigan niyo, mga tao na nakapaligid sa inyo, at higit mag-dislike kayo palagi. Sana may natutunan kayo sa video na yan, at sana maging aware din kayo sa sarili niyo. Kasi at the end of the day, lahat tayo bilang individual may pakiramdam, and at the same time, lagi niyong isipin yung mga tao nagpe-perform, may pakiramdam din sila. Ingat yung lahat yan. Peace out.